Ninakaw ang buong kabataan ko ng isang halimaw. Habang duguan ang puso ko, sa sahig nagpapakasarap siya sa kama namin, kasama ang matalik kong kaibigan. Wala kang kwenta. Dinuraan niya ako at itinaboy sa malupit na ulan. Hindi nila alam ang basahang tinapakan nila ay mag-uuwi ng impyerno. Babangon ako mula sa putik buong tapang na isisilang. Ngunit sapat ba ang puot upang maghilom ang pusong nawasak? Bakit ko naman hihiwalayan? Hayaan mo lang siyang maging katulong dito sa mansyon. Wala namang pupuntahan ang babaeng iyan. Tingnan mo nga 7 taon na ni hindi man lang ako mabigyan ng anak. Ang mga salitang iyon ay tumarak ng malalim sa dibdib ni Serena, tila mga patalim na walang awang humihiwa sa kanyang hininga. Nakatayo siya sa labas ng nakawang na pinto ng kanilang silid-tulugan mahigpit na hawak ang isang maliit na sobreng naglalaman ng resulta ng kanyang ultrasound. 7 taon siyang naghintay. 7 taong ininda ang mga patagong pang-iinsulto ng pamilya ng kanyang asawa. At ngayon sana, ang araw na ibabalita niya ang himalang matagal na nilang ipinagdarasal. Ngunit sa halip na yakap ng isang masayang ama, ang sumalubong sa kanya ay ang tanawin ng mga nakakalat na damit sa sahig at ang mapanuksong tinig ni Clarice, ang babaeng itinuring niyang higit pa sa isang kapatid at binigyan ng masisilungan nung mga panahong walang-wala ito. Isang mapait na ngiti ang gumuhito sa labi ni Clarice habang nakasandal sa dibdib ni Richard. Ang kama nilang mag-asawa, ang sagradong lugar ng kanilang pagmamahalan at mga pangarap ay naging entablado ng pinakamasahol na pagtataksil. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Serena noong unang mga segundo sapagkat masyadong mabilis ang pangyayari at masyadong manhid ang kanyang buong katawan. Lumuwag ang pagkakakapit ng kanyang mga daliri at nabitiwan niya ang sobre. Ang banayad na pagbagsak ng papel sa sahig ay sapat na upang mapalingon ang 2 taong nasa loob at mabasag ang katahimikan ng kwarto. Inasahan ni Serena na makikita niya ang gulat takot at labis na pagsisisi sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit tila pinagkaitan siya ng tadhana kahit ng katiting na paggalang. Dahan-dahang tumayo si Richard, inaayos ang pagkakabuhol ng kanyang roba nang walang kahit anong bakas ng pag-aalala sa mukha. Lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay nanlalamig at puno ng paghamon. Imbes na humingi ng tawad, isang nakakapasong panlalait ang binitawan nito. Sinabi nitong kasalanan ni Serena kung bakit siya naghahanap ng iba na sobrang naging pabaya ito sa sarili at mukhang katulong na walang alam kundi maglinis ng bahay at mag-abang ng grasya. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Richard ay sadyang pinili at tinuon upang durugin ang natitirang pagtingin ni Serena sa kanyang sarili. Pinaramdam nitong siya ang may pagkukulang, siya ang walang kwenta. At dapat pa nga siyang magpasalamat dahil hindi siya pinalalayas sa kabila ng pagiging pabigat sa buhay ng isang bilyonaryo. Bago pa man makasagot o makapagpaliwanag si Serena, sa gitna ng kanyang pag-iyak bumukas ang pinto sa likuran niya at pumasok ang kanyang biyenan na si Doña Carmen. Sa halip na sawayin ang sariling anak, sa kawalang hiya ang ginagawa nito, tiningnan lamang ng matanda si Serena mula ulo hanggang paa na may halong matinding pandidiri. Walang pag-aalinlangang iniutos ng Donya sa mga katulong na ilabas ang mga gamit ni Serena at itapon sa labas ng gate. Sinumbat nito ang lahat ng naitulong ng kanilang pamilya na kinuha lamang nila si Serena mula sa isang probinsyang puno ng putik at ngayon ay ibabalik nila ito roon nang walang kahit anong bitbit na yaman. Ang mataas at mapanlait na boses ng Donya ay tila nagpaproklama sa buong kabahayan na ang asawa ng tagapagmana ay isa lamang basurang madaling itapon anumang oras nila naisin. Sa gitna ng nakalilitong kaguluhang iyon, naglakad si Richard patungo sa kanyang kahadeyero. Inilabas ang isang manipis na folder at pwersahang inilagay ang isang panulat sa nanginginig na mga kamay ni Serena. Mga papeles iyon ng paghihiwalay at ganap na pagtalikod sa lahat ng karapatan niya
sa anumang ari-arian ng pamilya Velasco. Nang magtangkang umiling si Serena at magmakaawa para sa katiting na hustisya, mahigpit at marahas na hinawakan ni Richard ang kanyang panga hanggang sa halos bumaon ang mga kuko nito sa kanyang balat. Pinagbantaan siya nitong kapag hindi siya pumirma, gagamitin nito ang lahat ng pera at impluensya upang palabasin sa mga doktor at husgado na nasisiraan siya ng bait at ipadadala siya sa isang mental hospital upang doon na mabulok habang buhay nang hindi na muling nasisilayan ng araw. Sa tindi ng takot na mawala ang kanyang kalayaan at ang tanging pagkakataong maprotektahan ang batang lihim na namumuo sa kanyang sinapupunan, ipinikit ni Serena ang kanyang mga mata habang umaagos ang luha at iginuhit ang kanyang pangalan kasabay ng tuluyang pagbagsak ng kanyang mga pangarap. Hindi na siya binigyan ng pagkakataong makapag-impake ng maayos o kahit kumuha man lang ng makapal na jacket. Sa kumpas ng kamay ni Doña Carmen, walang awang kinaladkad ng mga naglalakihang gwardiya si Serena palabas ng malaking tarangkahan ng mansyon. Kasabay ng malamig na ihip ng hangin ay ang pagbuhos ng isang malakas at walang habas na ulan, tila nakikisimpatiya sa kalbaryong pinagdaraanan ng kanyang wasak na kaluluwa. Habang hinihila siya sa magaspang na semento, pilit niyang iniyakap ang dalawang braso sa kanyang tiyan, nagmamakaawa at lumuluha sa mga gwardiya na huwag siyang saktan ng labis alang-alang sa dinadala niyang sanggol. Ngunit naging bingi ang lahat sa kanyang pag-iyak. Bumagsak si Serena sa maputik na kalsada sa labas ng mataas at matibay na bakod. Napatingala siya sa malaking bintana ng silid na minsan niyang tinawag na sariling tahanan. Mula roon nakita niya ang silweta ni Clarice at Richard nakatayo at masayang pinapanood siyang magdusa sa ilalim ng hagupit ng bagyo. Habang nakaupo sa malamig na putik, nakaramdam siya ng isang matalim na kirot sa kanyang paanan, ng kapain ng kanyang nanginginig at maduming mga kamayang lupa na hawakan niya ang isang maliit at sirang kagamitan. Isa itong mumurahing ipit sa buhok na binili niya para kay Clarice noong mga panahong nag-aaral pa lamang sila, isang inosenteng alaala ng wagas na pagkakaibigang nangayoy na durog na ng tuluyan sa ilalim ng mamahaling sapatos ni Richard. Pinilit niyang tumayo. Basang-basa giniginaw hanggang sa mga buto at halos hindi na makahinga sa tindi ng panikip ng dibdib. Naglakad siya ng walang direksyon sa gilid ng madilim at mapanganib na highway. Wala siyang pera, wala siyang masisilungan, at ang tanging nararamdaman niya ay ang mahinang pintig ng isang bagong buhay na nangangailangan ng kanyang katatagan. Habang lulong-lugo siyang humahakbang sa gitna ng kawalan nang hindi namamalaya ng kanyang dinaraanan, isang nakabubulag na liwanag mula sa likuran ang biglang sumakop sa kanyang buong paningin. Kasabay nito ay ang mataginting at mahabang wangwang ng isang paparating na malaking sasakyan na tila walang planong bumagal sa madulas na kalsada. Ang nakakapasong liwanag ng papalapit na sasakyan ay tila humigop sa natitirang lakas ni Serena. Sa huling sandali bago mangyari ang trahedya, kusang iginupo ng kanyang mga tuhod ang kanyang bigat, dahilan upang gumulong siya sa gilid ng maputik na kalsada habang ang higanting truck ay mabilis na dumaan nag-iwan ng malakas na hanging muntik nang maglipad sa kanyang basang katawan. Ang mataginting na ugong ng makina ay unti-unting lumayo, naiwan siyang nakahandusay sa lupa, humihingal at nanginginig habang yakap-yakap pa rin ang kanyang tiyan. Ang pagkakaligtas niya sa kamatayan ay hindi nagdala ng ginhawa, kundi isang masakit na paalala na kailangan niyang ipagpatuloy ang kalbaryo ng pagiging buhay. Kalaunan nakayuko siyang nakaupo sa isang malamig na sementadong bangko sa loob ng isang luma at madilim na terminal ng bus. Nanginginig ang buong kalamnan niya sa pinaghalong lamig ng ulan at tindi ng takot. Sa ilalim ng andap-andap na ilaw, maingat niyang binuklat ang kanyang basang palad upang bilangin ang iilang barya at gusot na perang papel na nakuha niya mula sa bulsa ng kanyang palda bago siya kaladkarin palabas ng mansyon. Ito na lamang ang buong yaman niya sa mundo.
Habang tinititigan ang mga barya, isang alaala mula sa nakaraan ang tila punyal na muling itinusok sa kanyang dibdib. 10 taon na ang nakalilipas ng talikuran niya ang pagmamahal ng kanyang ama para sa pangakong paraiso ni Richard. Sariwa pa sa kanyang gunita ang mariing pagkakabitiw niya ng mga salita bago siya umalis sa kanilang probinsya, isang pagmamalaki na bumubulong sa kanyang isipan. Anak mo ako, pero hindi na kita kailangan. Kaya kong mabuhay nang wala ka, Papa. Ngayon, ang mga salitang iyon ay nagmistulang lason na unti-unting sumisira sa kanyang natitirang dangal. Paano siya babalik kung siya mismo ang sumunog sa tulay na nagdurugtong sa kanila? Nanikip ang kanyang lalamunan at kinagat niya ang kanyang nanginginig na labi upang pigilan ang paghikbi. Matinding hiya ang bumabalot sa kanyang pagkatao, isang hiyang sapat na sana upang mas piliin niyang magutom sa kalsada kaysa harapin ang amang tinalikuran. Ngunit nang maramdaman niya ang init ng kanyang palad na nakadapo sa kanyang tiyan, nagbago ang lahat. Hindi na lamang ang sarili niya ang kanyang iniisip. Kailangan niyang mabuhay para sa inosenteng kaluluwang umaasa sa kanya. Lulunukin niya ang hiya kahit padurugin siya ng paghuhusga ng iba. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, pilit na pinatibay ang loob at naglakad patungo sa bintana nang nagtitinda ng tiket. Miss, isa nga pong tiket pauwi sa probinsya namin. Yung pinakamura lang po sana, kahit sa likod na upuan. Nanginginig man ng boses, ay pilit niyang nilinaw ang kanyang pakiusap, ibinibigay ang huling perang hawak niya. Nang talikuran niya ang bintana, dala ang maliit na piraso ng papel na mag-uuwi sa kanya sa nakaraan, hindi niya napansin ang isang figurang nakasuot ng itim na jacket sa hindi kalayuan. Ang taong ito ay tahimik na nagmamasid sa bawat galaw niya mula pa kanina. Sa ilalim ng anino ng poste, ang mahinang kislap ng lente mula sa isang hawak na aparato ang nagpatunay na ang kanyang pag-alis ay kinukuhaan ng ebidensya at hindi lingid sa kaalaman ng mga taong patuloy na nais siyang saktan. Wala siyang kamalay-malay na ang mga matang nagbabantay sa kanya ay bahagi ng isang malaking bitag. Sa loob ng umaandar na bus, ang bawat pag-alon ng sasakyan sa malubak na kalsada ay kasabay ng pagbigat ng kanyang talukap. Nakasandal ang kanyang namumutlang mukha sa malamig na salamin ng bintana. Tinititigan niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng ginahasa ng tadhana at inagawan ng lahat ng karapatang sumaya. Ang mga luha ay patuloy na sumasabay sa mga guhit ng ulan na dumadausdos sa labas ng salamin, tahimik ngunit puno ng pighati. Sa gitna ng kanyang panginginig, nakaramdam siya ng isang banayad na init na bumalot sa kanyang mga balikat. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang matandang babaeng katabi niya na tahimik na naglatag ng isang manipis at kupas na kumot sa kanyang katawan. Walang salitang namutawi mula sa matanda, tanging isang malambot na ngiti ng pag-unawa ang ibinigay nito bago muling pumikit upang matulog. Ang simpleng gawaing iyon ng isang estranghero ay nagpabagsak sa mga pader ng emosyon ni Serena. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman niyang hindi siya tuluyang tinalikuran ng mundo at kusang tumulo ang mga luhang may bahid ng pasasalamat. Lumipas ang maraming oras hanggang sa tumigil ang bus sa isang pamilyar at tahimik na bayan. Pagbaba niya, sinalubong siya ng amoy ng sariwang lupa at hanging malamig na nagdadala ng mga alaala ng kanyang kamusmusan. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa makipot na eskinita hanggang sa matanaw ang lumang bahay na gawa sa kahoy na matagal na niyang iniwan. Ngunit ang pag-asa at kaba sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang nakapanlulumong takot. Walang kahit anong ilaw na nagmumula sa loob ng bahay ng kanyang ama. Ang pinto ay nakakandado ng malaking bakal at sa mismong gitna ng lumang tarangkahan ay nakasabit ang isang malaking korona ng mga puting bulaklak na karaniwang inaalay para sa mga yumao. Tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso
Habang nakatitig sa maputlang kulay ng mga bulaklak, isang tahimik na mensahero ng trahedyang maaaring dumating ng huli na ang kanyang paghingi ng tawad. Ang maputlang kulay ng mga puting bulaklak ay naging tila mga patalim na sumaksak sa paningin ni Serena. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti, dahilan upang siya ay tuluyang mapabagsak at mapaluhod sa malamig at basang lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang mga talulot ng korona, kasabay ng walang mapagsidlang pag-agos ng kanyang mga luha mula sa mata patungo sa kanyang nangingig na mga labi. Sa kanyang isipan ay huli na ang lahat at wala na ang amang kanyang tinalikuran at sinaktan 10 taon na ang nakararaan. Ngunit bago pa man niya tuluyang isuko ang kanyang buong pagkatao sa pagkalunod, sa matinding pangungulila at pagsisisi, isang malalim at pamilyar na boses mula sa kanyang likuran ang sumagip sa kanyang gumuguhong diwa. Sino ang iniiyakan mo diyan? Isang katanungang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Lumingon si Serena nang dahan-dahan, halos hindi makahinga sa pag-asam. Sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng kalsada, nakatayo ang isang matandang lalaki na may hawak na martilyo at ilang piraso ng pako. Ipinaliwanag ng sitwasyon na inaayos lamang pala ng matanda ang sirang korona ng bulaklak na inialay para sa isang pumanaw na kapitbahay. Hindi na ito ang matipuno at kinatatakutang hukom ng Korte Suprema na iniwan niya noon. Puti na ang lahat ng buhok nito, medyo nakukuba na ang mga balikat at ang muka ay malalim ng naguhitan ng panahon at pangungulila. Ngunit ang mga mata nitong nakatitig sa kanya ay nanatiling matalim, bagaman kung tititigang mabuti ay mapapansin ang bahagyang panginginig ng mga magaspang nitong kamay. Walang kahit anong salitang maaaring makasapat upang ipaliwanag ang halo-halong emosyon ni Serena. Sa halip na tumayo, iginapang niya ang kanyang mga tuhod sa maputik na lupa hanggang sa makarating siya sa harapan ng kanyang ama. Hindi siya dumating upang humingi ng masisilungan o dumaing tungkol sa malupit na pagtrato ni Richard sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang ulo, inabot ang nanginginig na kanang kamay ni Arturo at idinikit ito sa kanyang noo sa isang formal at punong-puno ng paggalang na pagmamano. "Papa, patawarin mo ako." Pumiyok ang boses ni Serena kasabay ng mainit na luhang bumabasa sa kamay ng matanda. "Nagkamali ako, Papa. Maling-mali ako. Patawad kung naging masamang anak ako. Patawad." Isang mahaba at mabigat na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Hinintay ni Serena ang sampal, ang mga salitang magpapalayas sa kanya, gaya ng ginawa ng pamilya Velasco. Ngunit hindi iyon nangyari. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagbawi ni Arturo sa kanyang kamay. Hindi ito yumakap, hindi rin nagbigay ng mga salitang mag-aalis sa kanyang pasanin. Sa halip, tumalikod ang matanda at sinimulang alisin ang malaking bakal na kandado ng pinto nang walang anumang ekspresyon sa mukha upang itago ang nagdurugo nitong puso. "Pumasok ka bago ka magkasakit." Iyon lamang ang namutawi sa mga labi ng hukom. Bago tuluyang binuksan ng pintuan, isang paanyayang pumasok na may kasamang malaking pader ng yelo. Nang gabing iyon, nahiga si Serena sa kanyang lumang kama na amoy pinatuyong dahon at lumang kahoy. Ang bawat sulok ng silid ay nagpapaalala sa mga panahong buo pa ang kanyang kaligayahan bago siya nabulag sa mga matatamis na pangako ng isang halimaw. Ikinubli niya ang kanyang muka sa ilalim ng kumot at doon ibinuhos ang lahat ng hinanakit sa pamamagitan ng tahimik na pag-iyak, hanggang sa unti-unti siyang dalawin ng pagod at antok ng kanyang naghihirap na katawan. Sa kabilang banda, sa madilim na bahagi ng sala, ay nakaupo si Arturo. Ang tanging liwanag na nagbibigay hugis sa kanyang presensya ay ang sinag ng buwan na tumatagos mula sa siwang ng bintana. Hawak niya ang isang lumang litrato nilang mag-ama, ang huling larawan nilang masaya bago nagbago ang lahat.
Matapos ang ilang sandali ng malalim na pagbabalik-tanaw, maingat niyang ibinalik ang litrato sa loob ng isang kahoy na baul. Sa kailaliman ng baul na yon, sa ilalim ng kanyang nakatuping itim na toga, ng paghuhukom ay may nakatagong isang makapal at itim na notebook. Nakasulat sa pabalat nito ang mga katagang Velasco Group. Matagal nang nagmamasid ang matandang hukom sa anino ng mga taong umangkin at sumira sa kaligayahan ng kanyang nag-iisang anak. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ni Serena, pumasok si Arturo sa kwarto nito nang walang anumang nililikhang ingay. Hawak niya ang isang mainit na mangkok ng salabat na matagal niyang pinakuluan. Ipinatong niya ito sa maliit na lamesa sa gilid ng kama. Habang inaayos niya ang pagkakatakip ng kumot sa balikat ng kanyang anak, nahagip ng kanyang paningin ang maitim at malaking pasa sa mga pulso ni Serena, ang marka ng marahas na pagkaladkad ng mga gwardya sa mansyon. Nagtagis ang mga bagang ng matanda. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang tahimik na sumpa ng paghihiganti. Ginamit niya ang kanyang magaspang na hinlalaki upang dahan-dahang punasan ang natirang luha sa pisngi ng kanyang anak, katulad ng ginagawa niya noong ito ay 3 taong gulang pa lamang bago niya tahimik na nilisan ang silid. Kinabukasan sumikat ang araw na tila nagdadala ng kapayapaan, ngunit isang matalim na kirot ang biglang gumuhit mula sa puso ni Serena patungo sa kanyang likuran na naging dahilan ng kanyang biglaang pagkamulat. Bumilis ang pagtibok ng kanyang puso dahil sa matinding kaba. Mabilis at nanginginig niyang tinabig ang kumot upang tingnan ang kanyang sarili. At doon sa gitna ng dalisay at maputing sapin ng kanyang kama ay isang nakapanlulumong mantsa. Ang matingkad na pulang mantsa ng dugo. Ang nakapanlulumong mantsa ng dugo sa puting sapin ng kama ay tila isang malupit na kamay na sumakal sa lalamunan ni Serena. Nawala ang kanyang kakayahang huminga ng maayos dahil sa matinding pangamba na baka maging ang huling piraso ng kanyang pag-asa ay bawiin pa ng tadhana. Nanginginig ang kanyang mga tuhod nang mabilis niyang tipunin ang kumot at gahiganting itinago ang duguang bahagi upang hindi makita ng kanyang ama. Sa pag-aakalang walang nakapansin, palihim siyang nagtungo sa madilim na bahagi ng kusina at mabilis na naglaga ng mga halamang gamot na nakagawian sa probinsya para sa mga nagdadalang tao. Pinilit niyang inumin ang kumukulong sabaw na ubod ng pait. Ang nakasusuyang lasa ng katas ng dahon ay walang sinabi sa pait ng katotohanang kailangan niyang isalba ang kanyang anak nang mag-isa habang ang ama nito ay nagpapakasarap sa piling ng iba. Nang mag-almusal, binalot ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan ang hapagkainan. Naghain si Arturo ng pritong isda at sinangag. Sa unang dampi pa lamang ng singaw ng piniritong isda, sa pangamoy ni Serena, isang matinding pag-ikot ng sikmura ang kanyang naramdaman. Namutla ang kanyang mukha at mahigpit niyang kinawakan ang gilid ng mesa upang pigilan ang pagduwal. Napansin ito ng matandang hukom. Ibinaba ni Arturo ang kanyang hawak na kutsara at matamang tumitig sa mukha ng kanyang anak. Sinusuri ang bawat linya ng pagod at pighati sa mga mata nito. Nasaan si Richard, bakit umuwi kang mag-isa na walang kahit anong dala kundi ang mga suot mo? Ang boses ni Arturo ay banayad, ngunit may nakatagong lalim na humihingi ng katotohanan. Napalunok si Serena pilit na ibinabaon ang sakit na nagbabantang sumabog mula sa kanyang dibdib. Pinilit niyang gumuhit ng isang nangiti sa kanyang nanginginig na mga labi, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nasa long business trip po siya sa Europe, Papa. Biglaan po kasi, kaya naisipan kong umuwi muna dito para dalawin kayo. Namiss ko lang po ang probinsya. Alam niyang isa itong napakasamang kasinungalingan, lalo na sa harap ng isang taong ginugol ang buong buhay sa pagkilatis ng katotohanan sa loob ng korte. Ngunit kailangan niya itong gawin upang protektahan
ang huling hibla ng kanyang dangal. Hindi na nagtanong pa si Arturo. Nakita ng matanda ang pamumuo ng luha sa gilid ng mga mata ng kanyang anak at ang panginginig ng mga daliri nitong nakahawak sa baso ng tubig. Imbes na pilitin siyang umamin, dahan-dahang tumayo si Arturo at inilayo ang pinggan ng isda upang hindi na masuka si Serena. Kinahapunan, habang nagpapahinga si Serena sa loob ng silid, lumabas si Arturo sa bakuran. Gamit ang isang magaspang na papel de liha, matiyaga at tahimik niyang kinis ang mga nakausling kahoy sa lumang upuang tumba-tumba sa beranda. Ginawa niya ito ng buong pag-iingat dahil alam niyang ugali ng kanyang anak na umupo roon at ayaw niyang magalusan ang balat ni Serena sa mga matutulis na dulo ng kahoy. Nang hapong yon umalis ang matanda at pagbalik ay may bitbit na itong isang supot ng mga hilaw na manggasing kamas at mga sariwang gulay na tahimik niyang inilapag sa hapag bago muling nagkulong sa kanyang silid. Walang mga salitang matatamis, ngunit ang bawat galaw ng matanda ay sumisigaw ng walang hanggang pag-aruga. Samantala, sa isang malayong syudad kung saan naiwan ang mga pangarap ni Serena Formal nang inangkin ni Clarice ang buong espasyo ng marangyang silid tulugan. Nakasuot ang babae ng isang manipis at mamahaling roba na mismong si Serena ang bumili noon para sa kanyang asawa. May isang nangiti ng tagumpay sa mga labi ni Clarice habang pinagmamasdan ang mga trabahador na nagbababa ng isang malaking kwadro mula sa dingding. Ito ang larawan ng kasal ni Serena at Richard. Iniutos ni Clarice na itapon ang lahat ng bakas ng nakaraan sa basurahan. Ang tuluyang pagkawasak ng salamin ng kwadro nang bumagsak ito sa marmol na sahig ay naging biswal na representasyon ng paglapastangan sa mga inosenteng pangako ng isang babaeng masyadong naging mabuti sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Pagsapit ng madaling araw sa tahimik na probinsya, habang ang lahat ay nahihimbing isang makapal na puting sobre, ang dahan-dahang isiniksik mula sa labas papasok sa ilalim ng pintuan ng bahay ni Arturo. Wala itong selyo o pangalan ng nagpadala, ngunit naglalaman ito ng mga impormasyong maaaring magpabago sa takbo ng lahat. Kasabay ng panahong yon, sa loob ng isang madilim na opisina sa syudad, namumula ang mukha ni Richard sa matinding galit habang nagkakagulo ang mga papeles na inilalabas niya mula sa kanyang malaking kahadiyero. Namumuo ang pawis sa kanyang noo habang paulit-ulit niyang hinahanap ang isang napakahalagang dokumento na maglilipat ng buong kontrol ng korporasyon sa kanyang pangalan. Ngunit wala ito roon. Napagtanto niyang ang tanging papel na may pinakamataas na kapangyarihan ay nangangailangan ng opisyal at orihinal na pirma ng kanyang legal na asawa. Kung hindi niya mahahanap si Serena, mawawala ng saysay ang lahat ng kayamanang ninakaw niya at maaaring bumagsak ang buong imperyo niya sa isang iglap. Kasunod ng matinding pagkabigo ay ang pag-usbong ng isang malupit na desisyon na halughugin ng bawat sulok ng bansa upang bawiin ang pirma ng babaeng itinaboy niya sa ulan. Ang tanging naiwan sa ilalim ng kanyang kahadiyero ay isang lukot at kumupas na papel. Lumipas ang 2 buwan na tila mga dahong inanod ng mabagal na agos ng ilog. Sa probinsya ang oras ay hindi nagmamadali nagbibigay ng puwang para sa mga pusong sugatan na unti-unting huminga ng malalim. Kapansin-pansin na ang pag-umbok ng sinapupunan ni Serena mula sa ilalim ng kanyang mga maluluwag na duster. Sa mga araw na ito, natuto siyang ibaling ang kanyang atensyon sa mga simpleng gawain sa bahay upang maiwasang malunod sa mga malulupit na alaala ng syudad. Ngunit hindi maiiwasan ang mga matang mapanghusga sa isang maliit na pamayanan. Isang umaga habang tahimik na nagwawalis si Serena sa bakuran, lumapit ang anino ng kanilang kapitbahay na si Aling Nena hanggang sa tumapat ito sa mababang bakod. Ang mukha ng matanda ay kakikitaan ng mali siya at labis na pagkamausisa.
Walang pag-aalinlangang ipinukol ng kapitbahay ang mga salitang matagal na nitong kinikimkim. Serena, anak, may asawa ba talaga? Iyang dinadala mo? O pinalayas ka na ng pamilya ng lalaki? Kasi ilang buwan ka na rito, ni anino ng asawa mo hindi namin makita. Kawawa naman ang bata kung lalaking walang kinikilalang ama. Ang mga salitang yon ay tumimo sa dibdib ni Serena, nagpapabigat sa kanyang paghinga. Yumuko siya, mahigpit na kinuyom ang hawak na walis at pilit na pinigilan ang panginginig ng kanyang mga balikat. Bago pa man siya makahanap ng boses upang ipagtanggol ang kanyang sarili, lumabas si Arturo mula sa pintuan ng bahay. Ang presensya ng matandang hukom ay nagdala ng isang malamig at nakapangingilabot na awtoridad na mabilis na bumalot sa buong bakuran. Walang sumigaw, walang nagtaas ng boses, ngunit ang matalim at seryosong pagtitig ni Arturo kay Aling Nena ay sapat na upang mapaurong ito. Ang pamilya ko ay hindi nangangailangan ng awa o opinyon ng ibang tao sa loob ng sarili naming bakuran. Banayad ngunit may diin ang bawat salitang binitawan ni Arturo. Ang boses niyang iyon ang ginagamit niya noon sa pagbaba ng mga pinal na hatol sa korte. Kung wala kang magandang sasabihin sa anak ko, maaari ka nang bumalik sa sarili mong bahay. Namutla ang tsismosang kapitbahay at mabilis na naglakad palayo nang hindi na nakasagot pa. Lumapit si Arturo kay Serena, kinuha ang walis mula sa mga nanginginig nitong kamay at banayad siyang inakay papasok ng bahay upang ilayo sa mga mapanghusgang paningin ng mundo. Kinahapunan, habang nakaupo si Serena sa gilid ng kanyang kama at nagtutupi ng mga malinis na damit, isang kakaiba at pambihirang pakiramdam ang nagpatigil sa kanyang mga galaw. Sa kailaliman ng kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang isang mahinang pagpitik, tila isang munting alon na dahan-dahang kumilos mula sa loob. Sinundan ito ng isa pang mas malinaw na pagtulak. Nanlaki ang kanyang mga mata at automatikong napadapo ang dalawang palad sa kanyang tiyan. Ang kanyang sanggol ay sumisipa. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedya sa kanyang buhay, isang dalisay at walang halong kaligayahan ang sumilay sa kanyang mukha. Naluha siya, ngunit ang mga luhang ito ay hindi mula sa pighati, kundi mula sa isang napakatamis na pag-asa. Ang inosenteng paggalaw na yon ay isang malakas na paalala na hindi siya nag-iisa, na may isang buhay na patuloy na lumalaban kasama niya. Sa labis na kagalakan, naisip niyang ibahagi ang pambihirang sandaling ito sa kanyang ama. Maingat siyang tumayo at naglakad palabas ng silid. Napansin niyang nakabukas ng bahagya ang pinto ng lumang bodega sa likuran ng bahay. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pintuan at ang tanawing bumungad sa kanya ay tuluyang nagpaguho sa lahat ng pader ng kasinungalingang pilit niyang itinatayo. Sa ilalim ng malabong liwanag ng bumbilya, nakaupo si Arturo. Nakasuot ang matanda ng kanyang salamin sa pagbasa. Hawak nito ang isang piraso ng papel de liham at tiyaga at maingat na pinapakinis ang bawat sulok at rehas ng isang lumang duyan na gawa sa kahoy, ang mismong duyan na ginamit ni Serena noong siya ay sanggol pa lamang. Ang magagaspang at nanginginig na kamay ng dating hukom ay dumadaan sa bawat kurba ng kahoy upang matiyak na walang matalas na bahagi ang makakasakit sa kanyang magiging apo. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Serena ay ang bagay na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang ama. Ito ang lukot na papel ng kanyang ultrasound result, ang mismong papel na nabitiwan niya sa labas ng kwarto ni Richard noong gabing itaboy siya sa ulan. Tiniklop niya ang kanyang mga labi upang pigilan ang pagkawala ng kanyang paghikpi. Alam ng kanyang ama ang lahat. Simula pa noong unang gabi ng kanyang pag-uwi, alam na ni Arturo na siya ay nagdadalang tao at marahil ay nabasa na rin nito sa kanyang mga mata ang mapait na sinapit niya sa syudad. Ngunit pinili ng matanda na manahimik. Pinili nitong sumakay sa kanyang mga kasinungalingan
upang hindi masugatan ang kanyang natitirang dignidad at upang hindi iparamdam na siya ay isang kaawa-awang biktima. Ang pag-aalaga ng kanyang ama ay hindi nakasulat sa mga matatamis na salita, kundi nakaukit sa bawat pagkuskus ng papel de liha sa lumang duyan upang ihanda ito para sa bagong buhay. Unti-unting umurong si Serena, patalikod hinayaan ng kanyang ama sa tahimik nitong pagmamahal habang ang kanyang puso ay umaapaw sa labis na pasasalamat. Sa mga sandaling iyon, sa kabilang dako ng bansa, ang nakabubulag na liwanag mula sa labas ay tumagos sa malaking bintana ng opisina ni Richard. Sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang naglapag ng isang malinaw na litrato. Ito ang larawan ni Serena na nakaupo sa sementadong bangko ng terminal ng bus nung gabing pinalaya siya, basang-basa na kayuko at yakap-yakap ang sarili. Tinitigan ni Richard ang larawan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pinaghalong galit at tagumpay dahil sa wakas ay nahanap na niya ang nawawalang piraso para sa kanyang kasakiman. Pagsapit ng kalagitnaan ng gabi sa probinsya habang ang buong paligid ay nababalot sa mahimbing na katahimikan, ang lumang cellphone ni Serena na nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit sa loob ng cabinet ay biglang nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Ang aparato na matagal nang walang buhay ay nagpakita ng isang mensahe. Ang matalim na liwanag nito ay nagbigay ng anino sa madilim na silid, naglalaman ng mga salitang nagmula sa numero ni Clarice. "We know what hole you're hiding in, you bitch." Ang nakakapasong kislap mula sa screen ng telepono ay tila naging isang matalim na patalim na muling sumugat sa hindi pa tuluyang naghihilom na puso ni Serena. Nang mabasa niya ang mensahe ni Clarice, unti-unting gumuho ang maliit na pader ng kapayapaang pilit niyang itinayo sa probinsya. Bumalik sa kanyang alaala ang malupit na mukha ni Richard, ang mga mapanlait nitong salita na sumisira sa kanyang pagkatao, at ang malamig na ulan nung gabing itaboy siya na parang isang hayop. Isang matinding takot ang mabilis na gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang dibdib. Nagsimulang maghabol ng hininga si Serena, tila nauubusan ng hangin ang buong silid. Nabitiwan niya ang telepono at mabilis na umatras hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa malamig na pader ng kwarto. Napaupo siya sa sahig, buong higpit na niyakap ang kanyang lumalaking tiyan at ibinaon ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod habang nanginginig ang buong katawan sa isang matinding pananalakay ng takot at alaala ng pang-aabuso. Ang hindi pangkaraniwang kilos at ang mabigat na paghinga mula sa loob ng silid ay sapat na upang mapukaw ang atensyon ng matandang hukom. Walang pag-aalinlangang itinulak ni Arturo ang nakapinid na pintuan. Nang bumungad sa kanya ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang nag-iisang anak, mabilis siyang humakbang palapit. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang 10 taon ng malamig na distansya at hindi pagkakaunawaan, lumuhod si Arturo at walang atubiling binalot sa isang mahigpit at mainit na yakap ang nanginginig na si Serena. Ang yakap na yon ang naging susi upang tuluyang bumigay ang lahat ng pagpipigil ni Serena. Napahagulgol siya nang buong pait ibinabaon ng kanyang mukha sa dibdib ng kanyang ama. Hinahayaang basain ng kanyang mga luha ang lumang kamiseta nito. Sa pagitan ng kanyang pag-iyak, lumabas ang lahat ng katotohanang pilit niyang ikinubli. Inamin niya ang ginawang panloloko ng kanyang asawa, kasama ang matalik niyang kaibigan, ang walang awang pagyapak sa kanyang pagkatao, ang pwersahang pagpapapirma sa kanya ng mga dokumentong nag-aalis ng kanyang mga karapatan, at ang banta na kukunin ni Richard ang kanyang anak sa sandaling isilang ito dahil wala siyang kakayahang lumaban. "Papa, kinuha nila lahat. Ginawa nila akong basahan. Natatakot ako. Para sa baby ko, baka kunin nila siya sa akin." Nanginginig at hirap na sumbong ni Serena, umaasang makakahanap ng kakampi sa pinakadilim na yugto ng kanyang buhay.
Sa tindi ng mga ipinagtapat ng anak, inasahan ni Serena na mag-aapoy sa galit ang kanyang ama at magbibitiw ng mga sumpa laban sa pamilya Velasco. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Isang nakapangingilabot na katahimikan ang namayani kay Arturo. Ito ang parehong nakabibinging katahimikan ng isang batikang mahistrado matapos marinig ang lahat ng ebidensya at handa ng magbaba ng pinal na hatol sa isang napakabigat na krimen. Walang bakas ng pagkataranta sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang inilayo ng bahagya si Serena at gamit ang kanyang magagaspang na hinlalaki, maingat at banayad niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi ng kanyang anak. Ang simpleng galaw na ito ay eksaktong ginagawa niya noong 3 taong gulang pa lamang si Serena tuwing nadarapa ito sa bakuran. "Pahinga ka na anak, ako na ang bahala." Mariin ngunit puno ng kasiguraduhang bulong ni Arturo, isang pangakong nagdala ng hindi maipaliwanag na kapanatagan sa naghihingalong puso ni Serena. Inalalayan niya itong makahiga muli sa kama at hinintay na tuluyang makatulog bago siya lumabas ng silid. Pagsapit ng hating gabi, habang ang buong mundo ay sakop ng kadiliman, tahimik na binuksan ni Arturo ang lumang baul na kahoy sa kanyang kwarto. Inialis niya ang nakatuping itim na toga at maingat na inilabas ang isang makintab na martilyo ng hukom na gawa sa matibay na kahoy na mahogany ang simbolo ng kanyang hindi matitinag na kapangyarihan at integridad. Kasama nito ay isang luma, ngunit gumagana pang telepono na matagal na niyang hindi ginagamit. Habang nakatitig sa kawalan, pinindot niya ang isang serye ng mga numero na sauluhin pa rin ng kanyang isipan. Matapos ang ilang sandali ng paghihintay, isang malalim at magalang na boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. "Kagalang-galang na hukom, matagal na po mula nang huli kayong tumawag. Sino po ang kailangan nating pabagsakin ngayon?" Ang matapat na tanong mula sa isang taong may hawak ng malaking impluensya sa lungsod. Kinabukasan hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw at nababalot pa ng manipis na hamog ang probinsya, ang kapayapaan ng buong nayon ay walang awang ginahasa. Ang tahimik na kalsadang gawa sa siksik na lupa ay biglang binalot ng makapal na alikabok dahil sa pagdating ng 3 nagkikintabang at mamahaling sasakyan. Ang mga ito ay walang pakundangang huminto sa mismong harapan ng lumang bahay ni Arturo. Sa likod ng mga maiitim na salamin ng sasakyan ay ang mga taong nag-aakalang kaya nilang bilhin at tapakan ng lahat ng mahihirap sa mundo. Ang panginginig ng lupa mula sa mga nagngangalit na makina na tila mga dambuhalang halimaw na handang manakmal. Ang panginginig ng lupa mula sa mga nagngangalit na makina na tila mga dambuhalang halimaw na handang manakmal ay nagdala ng matinding pangamba sa tahimik na nayon. 3 nagkikintaban at mamahaling sasakyan ang walang pakundangang huminto sa maputik na daan sa mismong harapan ng bakuran ni Arturo. Mula sa pinakamagarang sasakyan ay unang bumaba si Doña Carmen. Agad nitong tinakpan ng kanyang ilong gamit ang isang panyong sutla, tila diring-diri sa amoy ng basang lupa at mga payak na kabahayan na nakapaligid sa kanila. Sumunod na lumabas si Clarice na suot ang isang mamahaling bestida na hindi akma sa nayon, at sa huli ay si Richard na formal na nakasuot ng itim na suit, taglay ang mukha ng isang malupit na mananakop na handang kumuha ng buhay. Unti-unting naglabasan ng mga usyoserong kapitbahay, ngunit hindi ito ikinahiya ni Doña Carmen. Sa halip ginamit niya ang pagkakataon upang ipahiya ng lubusan si Serena. Itinaas ng matandang donya ang kanyang boses upang marinig ng buong barangay ang kanyang mga matatalim na panlalait. Kaya pala ang hirap hanapin ng lintang ito, bumalik pala sa sarili niyang putikan. Tingnan ninyo ang babaeng iyan, walang ibang ginawa kundi ubusin ang pera ng anak ko. At ngayon ay nagtatago matapos mabigong bigyan ng tagapagmana ang pamilya Velasco. Isang peke at nakakainsultong nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Clarice.
May kinuha siyang isang makapal na sobre mula sa kanyang mamahaling bag at walang awang isinaboy ang mga nilalaman nitong pera sa basang lupa ng bakuran. Ang mga perang papel ay nagkalat sa putikan na tila mga basurang inihagi sa isang pulubi. Pirmahan mo na ang waiver para sa annulment at hatian ng yaman si Rina. Kunin mo na yang mga barya kasya na siguro yan para palakihin ang anak mo sa koral ng baboy na ito. Nakatayo si Serena sa itaas ng lumang hagdanan ng kanilang hiwa-hiwalay na kawayang beranda. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pinaghalong takot at hiya. Nang makita niya muli ang mukha ng mga taong sumira sa kanyang buhay, tila bumalik ang lahat ng pananakit at pandudurog sa kanyang isipan. Gusto sana niyang umatras papasok ng bahay upang magtago, ngunit nanaig ang likas na tapang ng isang ina. Mahigpit na yumakap ang dalawa niyang braso sa kanyang malaking tiyan, buong tapang na ibinabalot at pinoprotektahan ang kanyang inosenteng anak mula sa mga matatalim na salitang ipinupukol sa kanila. Humakbang palapit si Richard, walang pakialam sa dumi na kumakapit sa kanyang sapatos. Nang marating niya ang kinatatayuan ni Serena, marahas niyang hinawakan ang baba nito, pilit na iniangat ang mukha ng kanyang asawa upang salubungin ang kanyang nanlalamig at malupit na paningin. Tingnan mo nga ang sarili mo, bulong ni Richard na puno ng pagkamuhi at pagmamaliit. Napakadugyot at walang silbi. Kapag hindi mo pinirmahan ang mga papeles ngayon din, asahan mong idedemanda kita at kukunin ko ang bata pagkaluwal mo. Anong korte sa buong Pilipinas ang magbibigay ng kustodya ng anak sa isang pulubing walang makain na katulad mo? Bago pa man makasagot si Serena sa gitna ng kanyang pagluha at pagmamakaawa na hagip, nang paningin ni Richard ang lumang duyan na gawa sa kahoy, nakakatapos lamang ayusin at pakinisin ni Arturo para sa isisilang na sanggol. Sa isang iglap ng kasamaan, inangat ni Richard ang kanyang binti at walang awang sinipa ang inosenteng gamit. Ang malakas na puwersa ay nagdulot ng pagkasira ng mga kahoy at tuluyang pagkakalas ng mga parte ng duyan sa sahig. Nabigla si Serena sa ginawang paninira. Sa matinding kagustuhang protektahan ang tanging pamana ng kanyang ama para sa kanyang anak, mabilis siyang sumunggab upang saluhin ang bumabagsak na duyan. Ngunit nawalan siya ng balanse at napaluhod ng mariin sa maputik na lupa. Kahit nasasaktan ng kanyang mga tuhod ang una niyang ginawa, ay kurbaan ang kanyang buong katawan pababa upang matiyak na hindi tatama ang kanyang sinapupunan sa matigas na bato at kahoy. Ang labis na pagmamalupit ng pamilya Velasco ay humantong sa rurok ng kawalang hiyaan, ngunit hindi nila inaasahan ang biglaang pagbawi ng tadhana. Mula sa loob ng bahay, isang matigas at makapal na bagay ang lumipad palabas ng may matinding puwersa. Tumama ito ng direkta sa salamin ng pinakamagarang sasakyan ni Richard. Ang matibay na salamin ng Maybach ay gumuho at nagkabitak-bitak na parang sapot ng gagamba bago tuluyang bumagsak ang mga bubog sa loob ng upuan. Ang bagay na sumira rito ay ang makintab at mabigat na martilyo ng isang hukom. Mula sa dilim ng pintuan, dahan-dahang humakbang palabas si Arturo. Wala siyang dalang galit sa mukha, tanging isang malamig na presensya na kayang magpatayo ng balahibo ng sino mang makakaharap niya. Imbes na tingnan ang nasirang sasakyan o ang gulat na si Richard, ibinaba ng matandang hukom ang kanyang paningin sa kanyang lumang relo, tila kinakalkula ang paglipas ng bawat segundo. Namula ang buong mukha ni Richard sa tindi ng galit nang makita ang sinapit ng kanyang mamahaling sasakyan. Dinuro niya si Arturo habang sumisigaw, nawawala ang lahat ng kanyang formalidad. Baliw ka na bang matanda ka? Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan dahil sa paninira ng ari-arian ko. Tatawag ako ng mga pulis ngayon din. Isang mapanguyam at kalmadong ngiti ang sumilay sa mga labi ng dating mahistrado habang tinititigan ang lalaking nanakit sa kanyang anak. Tumawag ka ng pulis. Banayad ngunit may nakamamatay na banta ang boses ni Arturo.
O gusto mo ba ako pa ang mag-dial para sa'yo? Ang nakabibinging katahimikan na sumunod ay binasag ng dahan-dahang pagpindot ng matanda sa mga numero sa kanyang telepono. Isang simpleng galaw na magsisimula ng pagguho ng imperyo ng mga demonyo. Isang nakapang-iinsultong ngiti ang gumuhit sa mukha ni Richard habang pilit niyang pinipigilan ang pag-alingawngaw ng kanyang pangungutya sa buong bakuran. Tiningnan niya ang matandang si Arturo mula ulo hanggang paa, tila sinusukat ang kahinaan ng isang taong akala niya ay walang kakayahang lumaban. Buong pagmamalaking inilabas ni Richard ang kanyang pinakabagong modelo ng telepono. Mabilis na tinawagan ng mismong pinuno ng kapulisan sa probinsya at mayabang na nag-utos na magpadala ng mga tauhan upang ipakulong ang ama ni Serena dahil sa ginawa nitong paninira sa kanyang mamahaling sasakyan. Inasahan niyang luluhod ang mag-ama sa takot. Ngunit nanatiling walang kibo si Arturo, tila isang matayog na bundok na hindi kayang tumpagin ng anumang bagyo. Ilang sandali pa ang kalsada, patungo sa lumang bahay ay binalot ng mabilis na paglipat-lipat ng asul at pulang liwanag na nagmumula sa mga dumating na sasakyan ng mga alagad ng batas. Mayabang na bumaba ang hepe ng kapulisan, formal na inaayos ang kanyang uniforme at handang posasan ang sino mang inirereklamo ng maimpluwensyang bilyonaryo. Ngunit nang magtama ang paningin ng hepe at ng matandang tahimik na nakatayo sa beranda, tila hinigop ang lahat ng dugo sa mukha ng opisyal. Nanigas ang buong katawan nito, mabilis na inayos ang kanyang tindig at buong paggalang na sumaludo. Kagalang-galang na hukom. Isang karangalan po na makita kayong muli. Nanginginig, ngunit puno ng matinding paggalang na wika ng hepe. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni na Richard Clarice at Doña Carmen. Nawala ang kulay sa kanilang mga mukha, hindi makapaniwalang ang inaakala nilang isang hamak at mangmang na magsasaka ay isang tanyag kinatatakutan at iginagalang na haligi ng Korte Suprema na pinili lamang mamuhay ng tahimik sa probinsya. Unti-unting umurong si Clarice, bakas sa kanyang mga mata, ang labis na pagsisisi sa pagtapak niya sa teritoryo ng isang higanting natutulog. Walang bahid ng pagmamayabang o galit sa mga mata ni Arturo. Hakbang-hakbang siyang lumapit kay Richard, taglay ang kalmado, ngunit nakamamatay na presensya ng isang tunay na mahistrado. Sa bawat pagbigkas niya ng mga partikular na artikulo at kodigo ng batas, patungkol sa panloloko, pag-iwas sa buwis, at sadyang pagtatago ng yaman mula sa legal na asawa, tila unti-unting pinipiga ang paghinga ng bilyonaryo. Inilabas ni Arturo mula sa panloob na bulsa ng kanyang polo ang isang luma at itim na kwaderno. Dito nakasulat ang bawat patunay ng malawakang pandaraya at paglalaban ng maruming pera na lihim na inaangkin ni Richard, mga ebidensyang bunga ng tahimik na imbestigasyon ng matanda, kasama ang kanyang mga naging estudyanteng ngayoy mga pinuno na ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Sa gitna ng labis na pagkabigla ng lahat at habang pilit na naghahanap ng palusot, ang nanginginig na si Richard, lumingon si Arturo sa kanyang anak. Lumapit ang matanda sa isang tabi, kumuha ng isang matibay na upuang kahoy at maingat na inalalayan si Serena upang makaupo ng maayos. Ginawa niya ito upang hindi manggawit ang mga binti ng kanyang nagdadalang taong anak ganap, na binabaliwala ang presensya ng mga taong kanina lamang ay nag-aakalang hawak nila ang buhay ng ibang tao. Ang simpleng galaw na yon ay nagdala ng matinding init kapayapaan at pakiramdam ng kaligtasan sa nagdurugong puso ni Serena. Sa likod ng matitibay na bisig ng kanyang ama, naramdaman niyang hindi na siya kailanman muling masasaktan. Hinarap muli ni Arturo si Richard, ang paningin ay nanlalamig at walang puwang para sa awa. Ang batas ay hindi bulag, sadyang naghihintay lamang ito ng tamang oras upang maningil.
Pinal na wika ng matanda, bago bahagyang tumango sa hepe ng pulisya upang ibigay ang hudyat ng pag-aresto. Bago pa man makalapit ang mga pulis upang basahin ang karapatan ni Richard, biglang umilaw ang telepono ng bilyonaryo. Ang sunod-sunod na pagyanig ng aparato ay nagtulak sa kanya upang sagutin ito ng padalos-dalos, at dahil sa panginginig ng kanyang mga daliri, ay aksidente niyang napindot ang loudspeaker. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang boses ng kanyang kalihim na humihikbi at halos mawalan ng hininga sa labis na takot. "Sir, wala na po tayong access. Naka-freeze na po ang lahat ng accounts ng kumpanya pati ang personal ninyong pera. Pinasok na po ng mga ahente ng gobyerno ang main office natin." Ang mabilis na pagbulusok ng kapalaran ni Richard at ang nalalapit na pagkawala ng kanyang kalayaan ay pumunit sa kanyang kayabangan. Napaluhod ang lalaking umangkin sa lahat nakatitig sa putikan na kanina lamang ay pinagtapunan niya ng pera na iwang nilalamon ng isang malalim at nakapangingilabot na katanungan tungkol sa kung paano niya babayaran ang mga inosenteng luhang kanyang inutang. Ang mabilis na pagguho ng imperyo ni Richard ay nangyari sa loob lamang ng ilang kurap ng mata, isang patunay na ang kayamanang itinayo sa ibabaw ng luha ng iba ay kailanman hindi magiging matibay. Nang mapagtanto ng mapagmataas na bilyonaryo na ang lahat ng kanyang kapangyarihan at salapi ay naglaho na parang bula, tuluyan siyang nawalan ng lakas at napabagsak sa maputik na lupa. Nakita ito ni Doña Carmen at mabilis na ginamit ang kanyang huling baraha upang makakuha ng simpatiya. Pilit na idinikit ng matandang Donya ang kanyang nanginginig na mga kamay sa kanyang dibdib, lumuhod at nagpakita ng mukhang labis na nahihirapan na tila inaatake sa puso. Nagmamakaawa ang kanyang paningin sa mga taong kanina lamang ay tinawag niyang hampas lupa. Ngunit walang sino man sa mga taga-probinsya ang natinag o lumapit upang tulungan siya. Sa halip tahimik na pinulot ng mga nagagalit na kapitbahay ang mga duguang perang papel na inihagis ni Clarice kanina, at walang awang ibinalik ang mga ito sa paanan ng Donya, isang malinaw na mensahe na hindi nabibili ng barya ang dignidad ng mga mahihirap. Sa kabilang banda, nang marinig ni Clarice na wala nang natirang yaman, ang lalaking ipinagpalit niya sa kanyang pinakamatalik na kaibigan, lumabas ang tunay na kulay ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakakapit niya sa braso ni Richard. Sa halip na damayan ng lalaki sa pagbagsak nito, unti-unti siyang umatras patungo sa nakabukas na pinto ng sasakyan, nagbabalak na tumakas ng mag-isa upang iligtas ang sarili mula sa kasiraan. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang paa, papasok mahigpit na nahablot ni Richard ang laylayan ng kanyang mamahaling bestida. Ang matinding galit sa pagtataksil ng babaeng pinili niya kapalit ng kanyang asawa ay nagtulak kay Richard na marahas na hilahin si Clarice pabalik. Pareho silang nawalan ng balanse at bumagsak sa madulas at mabahong putikan. Walang natira sa kanilang pagiging marangya. Ang 2 taong dating nagpapakasarap sa kasalanan ay ngayon na naghihilaan, nagduduro-duro at nagpapalitan ng mga pinakamasasakit na sumpa sa mismong dumi na kanilang nilikha. Ito ang pinakaganap na katarungan kung saan hindi na kinailangan pa ni Serena na dumihan ang kanyang mga kamay. Ilang sandali pa dumating ang mga opisyal ng pamahalaan mula sa sangay ng ekonomiya, lulan ng mga sasakyang may asul na plaka, isang operasyon na lihim na inayos ng mga naging mag-aaral ng matandang hukom. Walang pag-aalinlangang nilapitan nila si Richard, binasa ang mga karapatan nito ayon sa batas at inilagay ang malamig na posas sa magkabilang pulso ng dating kinatatakutang negosyante. Sa oras na yun, tuluyan nang nawasak ang kayabangan ni Richard. Habang pinipilit siyang itayo ng mga awtoridad, umiiyak siyang gumapang pabalik, patungo sa kinatatayuan ni Serena. Nakatingala ang lalaki, puno ng putik ang muka at nagmamakaawa. "Serena, please maawa ka sa akin. Asawa mo ako, hindi ba? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, babaguhin ko ang lahat."
Tiningnan lamang ni Serena ang nakaluhod na lalaki mula sa itaas ng beranda. Walang galit na sumabog sa kanyang dibdib, wala ring mga luhang pumatak, kundi isang napakalalim at payapang pagpapalaya. Dinukot niya mula sa bulsa ng kanyang duster ang sirang ipit sa buhok na minsan niyang natagpuan sa ulan, ang huling alaala ng kanyang nasirang pagkakaibigan at pag-ibig. Binitawan niya ito mula sa kanyang mga kamay. Ang sirang kagamitan ay malayang nahulog at lumubog sa madilim na putik sa mismong harapan ni na Richard at Clarice. Wala siyang binitawang kahit na anong sumpa. Tinalikuran niya ang mga ito at nagsimulang humakbang papasok sa loob ng bahay sa tulong ng inaalalayang braso ng kanyang ama. Hindi na niya inalam kung naisama na rin ba sa formal na warrant of arrest ang pangalan ni Clarice dahil hindi na ito mahalaga sa kanyang bagong buhay. Nang akalain ng lahat na tapos na ang kalbaryo at tuluyan ng lumisan ang mga sasakyan ng mga awtoridad, isang matalim at hindi inaasahang kirot ang biglang sumaksak sa ibabang bahagi ng tiyan ni Serena. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod dahilan upang mapakapit siya ng mahigpit sa balikat ng kanyang ama. Nanlaki ang mga mata ni Arturo nang mapansin ang mabilis na paglawak ng basang mantsa sa laylayan ng duster ng kanyang anak. Pumutok na ang panubigan ni Serena. Ang mabigat at nag-aagaw na paghinga ni Serena ay nagpuno sa katahimikan ng paligid, kasabay ng panginginig ng kanyang buong katawan habang sinusubukang labanan ang hapdi ng sapilitang paglabas ng bagong buhay mula sa kanyang sinapupunan. Isang taon ang mabilis na lumipas na tila isang banayad na ihip ng hangin sa gitna ng malawak na palayan ng kanilang lalawigan. Ang dating madilim at maulan na kapaligiran ay napalitan ng isang ginintuang pagsikat ng araw, nagbibigay ng bagong pag-asa sa bawat sulok ng lumang bahay ni na Arturo. Wala na ang bakas ng putik at dumi ng nakaraan, kundi ang amoy ng sariwang kape at ang halimuyak ng mga namumukadkad na bulaklak sa bakuran. Sa loob ng silid nakatayo si Serena sa harap ng salamin. Dahan-dahang sinusuklay ang kanyang mahabang buhok. Wala na ang pamumutla at ang takot sa kanyang mga mata. Ang makikita na lamang ay ang isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na lakas sa gitna ng pagkawasak. Sa malayong syudad ang katarungan ay dahan-dahang tinapos ang paglilinis sa mga dumi ng kasakiman. Si Doña Carmen ay nananatiling mag-isa sa isang payak na pasilidad para sa mga matatanda, kung saan ang kanyang mga hiyaw ng pag-uutos ay hindi na pinapansin ng sinuman, isang malupit na paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa ginto. Si Richard naman ay nagsisilbi ng kanyang 15 taong pagkabilanggo. Ang dating itim at makintab niyang buhok ay tuluyan ng namuti dahil sa bigat ng pagsisisi at pag-iisa sa loob ng 4 na sulok ng selda. Si Clarice ay hindi rin nakatakas sa batas, nahuli siya sa hangganan at ngayoy nahaharap sa mga kasong pandaraya at pakikipagsabwatan. Ang kanilang mga pangalan ay naging bahagi na lamang ng isang masamang panaginip na unti-unti nang binubura ng panahon sa isipan ni Serena. Tinitigan ni Serena ang kanyang sarili sa salamin at hinaplos ang kanyang dibdib. Tinanong niya ang kanyang sarili kung napatawad na ba niya ang lalaking sumira sa kanyang mga pangarap. Ang sagot ay hindi pagkalimot, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng galit ang kanyang bukas. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok at sa pagpili sa kapayapaan. Nahanap niya ang ganap na kalayaan. Hindi na siya biktima ng kahapon, kundi isang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Sa piling ng kanyang ama at ng kanyang anak, ang bawat sugat ng kanyang kaluluwa ay unti-unti nang nagiging bahagi ng kanyang kagandahan. Lumbas si Serena sa beranda at isang napakatamis na tanawin ang sumalubong sa kanya. Nakaupo si Arturo sa kanyang tumba-tumba at sa kanyang kandungan ay isang malusog at masiyahing batang babae na may mga matang tila nagniningning na mga bituin.
Ang bata ay walang tigil sa pagbungis-ngis habang inaabot ang suot na salamin ng kanyang lolo. Ang matandang hukom na dati ay kinatatakutan dahil sa kanyang pananahimik at lamig ng pakikitungo ay maririnig na tumatawa. Nang malakas isang tunog ng kagalakan na 10 taon ding nawala sa bahay na yon. Ang bawat linyang guhit sa mukha ni Arturo ay hindi natanda ng pighati, kundi ng labis na pagmamahal sa kanyang kaisa-isang apo. Isang pambihirang sandali ang naganap nang kumuha si Arturo ng isang matigas na buto ng kastanyas mula sa mangkok. Imbes na gumamit ng pangkaraniwang kagamitan, kinuha ng matanda mula sa kanyang tabi ang makintab at mabigat na martilyo ng hukom, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan na minsan nang nagpabagsak sa mga makasalanan. Sa isang banayad at maingat na pagbaba ng kahoy na martilyo sa ibabaw ng matigas na balat ng buto, ang tunog ng pagkakabaak nito ay naging hudyat ng katuwaan. Ang dating sandata ng hustisya ay naging kagamitan na lamang ng pag-aruga upang makuha ang matamis na laman para sa kanyang maliit na apo. Napangiti si Serena habang pinapanood sila. Doon niya naintindihan na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahan nating protektahan ang mga mahal natin sa buhay sa pinakapayak na paraan. Bago matapos ang araw, kinuha ni Serena ang kanyang journal upang sulatan ang kanyang anak para sa hinaharap. Ang bawat salitang isinusulat niya ay nagmumula sa kailaliman ng kanyang karanasan. Nais na ipamana ang pinakamahalagang aral na kanyang natutunan sa gitna ng bagyo. Isinulat niya na ang tunay na tahanan ay hindi gawa sa ginto o mararangyang pader ng isang mansyon, kundi matatagpuan sa mga pusong handang tumanggap sa iyo ng buo kahit gaano ka pa kawasak nang ikaw ay bumalik. Ang pag-ibig ay hindi pagsakop, kundi ang pagiging kanlungan sa gitna ng ulan. Sa huling sinag ng araw na tumatama sa kanilang bakuran, payapang nakasandal si Serena sa balikat ng kanyang ama habang pinapanood ang kanyang anak na mahimbing nang natutulog sa loob ng bagong ayos na duyan. Sa wakas, ang bawat patak ng luha ay nagbunga ng isang dagat ng kapanatagan. Ang kwento ng kanyang pasakit ay tapos na at ang kabanata ng kanyang paghilom ay wala ng katapusan.